pamunuan ng ating panalangin? Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa umaga na ito na kami po ay nandito muli sa paaralan upang makinig ng bagong lesson at nawa po lahat ng aming pagpapakinggan ay ito po ay apply namin sa aming mga buhay at sa dito sa paaralan. Maraming salamat po muli. Ito po aming sa manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Denny. Bago kayo mo po mga bata, ay meron akong ituturo sa inyo isang maikling pamamaraan ng pangangamusta. Okay, ako muna at mamaya kayo naman. Naintindihan? Opo. Ganito yun mga bata. Hello, 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 kamusta ka? Ako'y nagagalak dahil nandito ka. Naintindihan po ba? Opo. Okay, ngayon mga bata, bago kayo umupo, pakiayos ang inyong upuan at pulutin ang mga nagkalat na basura sa ilalim ng inyong upuan. Tapos na po ba? Opo, guro. Ngayon mga bata, ay meron tayong alituntunin na dapat sundin. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ano ito, Demini? Itaas mo ang kamay. Tama. Ang pangalawa naman? Makinig ng mabuti. Tama. Pangatlo? Huwag magsalita kung nagsasalita ang guro. Pangusay. At pangapat? Maging aktibo sa klase. Tama. Dapat ay sundin niyo ito upang sa ganon ay maging maganda ang daloy ng ating talakay. Naintindihan ko ba? Opo. Opo. Noong nakaraan ay tinalakay natin ang patungkol sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. At ngayon, titignan ko kung talagang meron kayong natutunan sa ating talakayan. Meron ako rito inihandang isang gawain mga bata. Pakibasa ang panuto. Hakbang sa pagsasaing ng bigas. Sulat ang pagkakasunod nito gamit ang bilang 1 hanggang 5 bago ang patlan. Naintindihan po ba ang panuto? Opo. Opo. Sino gustong sumagot sa una? Demini, ano sa tingin mo ang unang hakbang sa pagsasaing ng bigas? Yung pangalawa po. Mahusay. Ang pangalawa naman? Yes, divine. Ano? Tama. At ang pangatlo? Apat po. Pakibasa ang pang-apat. Lagyan ito ng tubig na naayon din sa dami ng bigas. Tama. At ang huli? Number 5 po, guro. Mahusay. Ako'y nagagalak at meron kayong natutunan sa ating talakayan. Ngayon, bago tayo dumako sa bago nating aralin ay meron ako rito Biblia. Mga bata, ang lahat ba tayo ay ang tawag natin sa hawak ni Guro ay Biblia? Hindi po. Hindi po. Bakit naman divine? Kasi sa amin po, guro, ang Biblia ay Quran. Ay, Quran. Ano bang ang religion mo, anak? Muslim. Muslim. Mamaraan ka na ulit. Ano ang gagawin natin, anak, kung merong isang mag-aaral o meron tayong kaklase na iba ang tawag sa Biblia? Respeto po. Tama, Demini. Mahusay. Palakpakan nga natin si Demini. Respeto at igalang. Ngayon mga bata, alam niyo ba na merong mga kwento na matatagpuan sa Biblia? Opo. Opo. Ano na ang kwentong nabasa mo sa Biblia, Demini? Si David at si Goliath po. Wow, galing naman. Ano ang natutunan mo sa kwentong si David at si Goliath? Pag po may problema na malaki ay lagi po natin isipin na merong solusyon sa lahat ng problema po. Mahusay. Sino pa? Yes, Divine? Ano ang mga kwentong nabasa mo na mula sa Biblia? Tama, maaari ka na umupo, anak. Mahusay. Palakpakan natin si Divine. Okay. Ngayon mga bata, gusto niyo pa bang makinig o malaman ang iba't ibang kwento na matatagpuan natin sa Biblia? Opo. Opo, ngayon, inyong sagutan ang inyanda ni Guro na gawain. Okay. Sino gustong sumagot sa una? Ako po, guro. Dito, anak.
kasagutan? Mahusay. Salamat, Demi. Ngayon mga bata, meron ba kayong idea kung ano ang kwento ng ang nawawalang tupa? Wala po. Wala Wala. po. Ang mabuting Samaritano? Alam po, guro. Demini, pakibahagi na sa ating klase. Yan po ay isang kwento na lalaki na binugbog, ninakawan, ngunit merong tatlong dumaan pero hindi siya tinulungan. Ngunit ang huling lalaki ay tinulungan siya, inalagaan at binigyan ng gamot at inilagay sa ospital po, guro. Tama, mahusay. Mabuti ba ang asal na ginawa ng Samaritano? Opo, guro. Dapat ba ninyong tularan ito? Opo. Bakit? Dahil po mabuti po yung pinakita ng Samaritano at ugaliin po natin maging matulungin sa kapwa natin. Tama. Ngayon mga bata, gusto niyo bang malaman kung ano ang bahagi ng isang kwento o gusto niyo pa bang malaman o palawakin ang inyong nalalaman sa mga kwento na galing sa Biblia? Opo, guro. Opo. Ngayon, dadako tayo sa mga bahagi nito at ang kahulugan nito. Alam niyo ba mga bata na meron tayong tawag sa mga nasabi kaninang mga kwento? Ito ay ang parabola. Pwede niyo bang sabihin? Parabola. Parabola. Malakas pa? Parabola. Ayan. Pwede niyo bang basahin ang nasa TV natin? 1, 2, 3, go. Ito ay uri ng maikling kwento na kataang isip lamang na may mahalagang mensahe. Ito ay ginagamit para makapagturo ng magandang asal at espiritual na matatagpuan sa Biblia. Ayan. Pag sinabi nating parabola, ito ay mga kwento na merong mga ginintoang aral na makikita natin sa Biblia. Ngayon, aalamin natin ang mga bahagi ng parabola. Ngunit, meron muna akong ipapasagot sa inyo. Handa na ba kayo? Opo. Pwede niyo bang sabihin, handa na po, guro? Handa na po, guro. Ayan, dadako na tayo sa unang katanungan. Ayan, sagot mo, tama ba? Kaya atin na ito sisimulan. Unang katanungan, pwede bang basahin? Ang lugar na pinangyarihan ng aksyon o insidente. Anong sagot dyan, anak? Ma'am, tagpuan po. Tagpuan, tama nga ba? Si Divine ay may tama ka. Ayan, dahil naman ay dadako sa pangalawang katanungan. Laika, pwede mo bang basahin? Ito ay ang buod ng kwento. Ano ang sagot dyan? Banghay. Banghay, tama. Banghay ang tamang sagot. Pangatlong katanungan. Diba? Ayan. Pwede mo bang basahin, diba? Tumutukoy sa natutunan mula sa kwentong nabasa. Ano ang sagot? Aral. Aral. Tama nga ba? Tama. Palakpakan natin si Divine. At pang-apat na katanungan o ating huling katanungan. Laika. Ang siyang kumikilos sa kwento. Tauhan, ma'am. Tauhan. Tama nga ba? Ako, tama. Bigyan ulit natin ng palakpak si Laika. Ayun. Ayan yung mga tinatawag nating mga bahagi ng parabola. Ano ulit ang apat na iyon? Aral, Aral. Banghay, tagpuan, tauhan. Tauhan. Dapat lagi nyo itong inimorya sapagkat mas marami pa tayong matututunan sa ating pagbabasa ng parabola. Kaya naman, meron akong papakita sa inyo na diorama.
ninyo ang diorama? Opo. Ayan. Ngayon, ako ay magkukwento sa inyo. Ano nga ba ang gagawin natin kapag ang guro ay magkukwento? Makinig po ng mabuti. Ano ba? Huwag po mag-iingay. Ano ba? Intindihin ang aking ikukwento. Naintindihan? Opo. Opo. Ang kwentong aking babasahin o ibabahat sa inyo ay ang Alibughang Anak. Sa isang malayong lugar, may isang mayamang lalaki na may dalawang anak. Ito ang mayamang lalaki at ito ang kanyang anak. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak kung kaya't lahat ng kanyang ari-arian ay gusto niyang ibahagi sa kanyang mga anak. Isang araw, pumunta ang batang lalaki sa kanyang anak, sa kanyang ama, at humingi ng malaking pera. Ito ang humingi siya ng pera sa kanyang ama. Ngunit, ang mayamang lalaki ay nalungkot siya. Kung kaya't kahit ganon ay binigyan niya pa rin ng pera ang kanyang bunsong anak dahil mahal niya ito. Kaya naman, nang makuha ito ng batang lalaki, pumunta siya sa isang malayong lugar at doon nilustay ang kanyang mga pera. Dumaan ang tagutom, pumunta ang batang lalaki sa isang babuyan at doon siya nagtrabaho. Ngunit sa kanyang pagpunta sa malayong lugar ay nadatnan niya ang mga baboy at ang amo niya ay hindi niya ito binibigyan ng pera o sweldo. Kung kaya't ang batang lalaki ay naghirap at kanyang sinabi sa kanyang sarili. At sinabi niya sa kanyang sarili na mayaman o binibigyan ng aking ama ang kanyang mga tauhan ng pera. Ngunit itong aking kalagayan ay mas mahirap pa. Ngunit kaya naman, ang batang lalaki ay nagbigyan siya ng isang kaisipan at sinabi niya, kailangan kong bumalik sa aking ama at doon ay hihingi ako ng tawad sa aking mga ginawang kasalanan. Kaya kapag nakikita niya dito, siya ay naghirap at pinalayas pa siya ng kanyang amo. Kaya naman, nagbalik ang batang lalaki sa kanyang ama. At doon niya ay natanaw siya ng kanyang ama. Malayo pa lang ang batang lalaki ay tumakbo ang kanyang ama at niyakap niya ito ng mahigpit at sinabi sa kanyang mga alagad, maghanda kayo ng pagdiriwang sapagkat ang aking nawala at natagpo ang anak ay muling bumalik. Kaya doon nagtatapos ang ating kwento. Ngayon mga bata, naintindihan ba ninyo ang aking ibinahaging kwento sa inyo? Opo, Guro. Walang lakas ang inyong sa mga salita. Opo, Guro. Ayan, kaya naman, meron akong ipapagawa sa inyo na rolyo repolyo. Ang gagawin ninyo dito ay may mga nakapaloob na mga katanungan dito at kapag narinig nyo na ang kanta ay hinto, ibig sabihin ang muling nakahawak ng repolyo ay siya kukuha dito at sasagot. Naintindihan? Opo. Yan. Hintayin nyo lamang at lalagay ko ang ating musika. Dahil pwede nyo ba ito pagpasa-pasahan? Ayan, sino ang huli?
Halika nga dito sa harapan at ibahagi. Saan nangyari ang parabolang nabasa? Ma'am, sa masaganang lugar po. Tama po ba yun? Opo. Tama. Ulit, ating pagpasapasahan ang repolyo. Ayan. Ayan, si Mary Joy. Ano naman ang iyong nabutot? Dito ka sa harapan na. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino nga ba ang mga tauhan sa kwento? Ang batang lalaki po at ang kanyang ama. Tama, magaling. Talagang kayo ay nakikinig. Pwede niyo ba ulit na pagpasapasahan? Sino ang huling nakahawak? Ayan, si Laika. Ano po ang iyong nabunot? Ibigay ang buod ng kwento. Ayan, pwede mo bang ibigay buod ng kwento? Ma'am, yung sa isang masaganang lugar po, doon nakatira ang mag-ama. At yung mag-ama po na yun ay may kakayahan. Ngunit ang bata po ay lumayo at nagpakasaya. Pagkatapos po ay nawalan po siya ng pera, ma'am. At Tapos, naghanap po siya ng trabaho at yung trabaho niya po ay nagpapakain po ng baboy. Tapos po, ma'am, nung nagutom po siya kasi walang pinapakain yung boss niya po ay halos kinain niya po yung pagkain ng baboy. tama. At na-realize na po doon na doon sa tatay niya po ay may masaganang pagkain po doon kaya siya ay bumalik. At tinanggap ko siya ng kanyang ama. Opo, Oo, magaling naman si Laika. Bigyan natin ng masigabong palakpakan. Pagpapasabasahan ulit ang repolyo. Ayan, si Divine. Halika dito sa harapan. At sagutin ang katanungan. Kailan ka huling nagpatawad? Ayan, kailan ka ba huling nagpatawad, Divine? Last month. Last month, sino yung pinatawad mo? At anong kanyang ginawa? Mga kaibigan ko po. Ang ginawa niya po, sinaktan niya po ako. Sa paano pala kailan sinaktan? Sinuntok na po ako, ma'am. Tapos, anong ginawa mo? Sinuntok ko rin. Ay, bakit mo sinuntok? Mga bata, maganda ba na ugali yun ng isang bata? Hindi po guro. Anong dapat natin gawin, Laika, kung sinuntok ka ng kaibigan mo? Dito ka muna, di ba? Laika. Anong gagawin mo pagka sinuntok ka ng kaibigan mo? Iiyak po. Iyak mo. Bakit ka na out? Kasi po masakit yung suntok niya. Ay, susuntokin mo din ba? Hindi po guro. Hindi. Ano nga ang gagawin mo? Isusumbong ko sa guro. Tama, di ba? Dapat, huwag mo suntukin yung kaibigan mo pagka sinuntok ka, maliwanag. Opo. Dapat sabihin mo na lang sa iyong guro o sa iyong mga magulang, naiintindihan? Opo, guro. Sige, mayroon ka na ng buto. Huli naman na sapat naman. Huli naman natin katanungan. Ayan, diyan ka po sa harapan. Saan sa kwento ang nagpapakita ng ugaling Kalinga. kalinga?
kalinga. Saan nga ba sa kwento makikita ang ugali ng kalinga? Yung pong pagtanggap ng kanyang ama sa kanyang anak kahit na ito'y nagkamali at nakagawa ng kasalanan. Tama. Yan ba ay nakikita mo na ugali ng kalinga? Opo. Tama, si Joy, palakpakan natin. At ang huling katanungan ay ako nang magpapasa. Ano ang simbolismo na ipinapakita ng pagdiriwang sa kwentong nabasa? Ano kaya yung simbolo na ipinapakita nung nagdiriwang ang kanyang ama nung bumalik ang kanyang anak? Ano kaya ang pinapahiwatig nito? Pagpapatawad po. Pagpapatawad po. Ano pa? Pagtanggap. 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 Kapag ba nagdiriwang kayo, ano ba yung mga madalas na ginagawa niyo pag may pagdiriwang? Kumakanta po. Kumakanta. Hindi ba't pag nagdiriwang ay may magandang nangyayari? Tama po ba? Opo. Oo, kaya yun ang simbolismo ng pagdiriwang. Naiintindihan? Opo, guro. Naiintindihan na po ba natin ang kwento? Opo. Kaya naman, meron tayong gagawin. Ngayon, mga bata, para sa ating pangkatang gawain ay igugrupo ko kayo sa dalawang grupo. Ang unang kolum ang siyang magiging unang grupo, at ang pangalawang kolum naman ang siyang magiging pangalawang grupo. Sandali lamang at narito ang panuto. Ito ay pinamagatang wakas na wagas. Buong sariling wakas, mayamang pag-unawa ang katumbas. Pakibasa ang panuto, mga bata. Bawat pangkat ay may iba't ibang parabola na babasahin. Bigyan ng angkop na wakas ang kwentong binasa sa pamagitan ng dula-dulaan. Tama. Meron ako sa inyong ibibigay na magkaibang parabola at inyo lamang tukuyin ang bahagi nito at pagkatapos ay ang wakas ay sasadulan ninyo sa klase. Naintindihan po ba? Opo, guro. Opo. Ngayon, ito ang ating pamantayan sa paggawa ng inyong aktibidad. Ang una ay ang pag-unlad ng kwento at paglalarawan ng tauhan na kung saan ito ay 10 puntos. Ang wakas ay nagbibigay ng magandang resolusyon at malinaw ang paglalarawan ng mga tauhan. Ang pangalawa naman ay ang pagganap at question ng dula. At ito naman ay naglalaman ng 5 puntos. Ang dula ay madaling sundan at may magandang daloy. At ang mga aktor ay mahusay sa kanilang pagganap at mga eksena ay magkakaugnay. At ang panghuli naman ay ang wika at estilo ng pagganap na kung saan ito ay 5 puntos. Ito ay ang wasto, ang paggamit ng wika at maganda ang estilo ng pagganap. Ang kabuuan naman nito ay 20 puntos. Naintindihan po ba ang panuto? Opo, guro. Opo. Ngayon mga bata ay meron akong katanungan sa inyo. Unang katanungan. Pwede mo bang basahin, Laika, ang unang katanungan? Hindi marunong magpahalaga sa kung anong mayroon. Bilang isang bata, ano yung mga bagay na hindi mo nabigyan ng kahalagahan? Pwede mo bang ibahagi dito sa harapan? Pwede mo bang ibahagi? Huwag kang mahiya. Hila dito. Ano yung mga bagay na hindi mo nabigyan kahalaga? Yung laruan ko po, ma'am. Bakit? Anong nangyari sa laruan mo? Nasila po. Tapos, anong ginawa mo?
gawin ang reuse, recycle, and reduce. Pwede ka nang umupo. Ito naman si Divine. Halika dito sa harapan. At pwede mo ba sagutin ang aking katanungan? Ikaw ba ay ginagastos mo ba ang pera mo sa mga bagay na hindi naman importante? Hindi po, guro. Bakit? Bakit hindi mo ginagastos yung pera mo sa mga hindi naman importante? Ang nilalagay ko po ng pera ko sa alkansya. Magaling. Tularan natin si Divine. Dapat bilang isang bata, kayo ay magaling na mag-ipon o gumawa or gumamit ng alkansya. Bigyan natin ng palakpak si Divine. Pwede ka na umupo. Maraming salamat. Mary Joy, pwede mo ba sagutin ang aking pangatlong katanungan? Hindi paghingi ng tawad sa nagawang kasalanan. Maganda ba ang gawain yan ng isang bata? Hindi po. Bakit naman? Kasi po, sabi ng nanay ko, masama po daw magtanim ng galing sa kapwa. Dapat hindi ka nagtatanim ng galit dahil yan ay hindi maganda ugali. Tama ba? Opo. Gayahin natin si Joy. Pwede ka naman po? Panghuling katanungan. Gusto ko si Divine. Halika naman dito sa harapan. Ang bilin ba ng iyong nanay ay hindi mo sinusunod? Ma'am, sinusunod ko po. Tama naman. Ano yung mga bilin ng nanay mo na sinusunod mo? Ma'am, maghugas po, maglaba, at maligo, ma'am. Tama, dahil lahat ng sinasabi ng ating nanay ay para sa ating ikakabuti. Kaya, marami ka naman po. Divine, salamat sa iyong sagot. Ngayon ay, mayroon na naman akong ipapagawa sa inyo. Pwede niyo bang basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Basahin at unawain ang parabola. Tukuyin ang mga bahagi ng parabola na matatagpuan sa kwento at ilagay sa kalahating papel ang sagot. Naintindihan po ba ang panutot? Opo, guro. Wala po bang katanungan? Wala po. Ang kwento na inyong bibigyan ng bahagi ay ang mga manggagawa sa lubasan. Tapos na po bang naintindihan at nabasa? Opo. Ngayon naman, meron akong takdang aralin na ibibigay sa inyo. Gumawa ng poster na naglalarawan ng kwento ng ang alikhang anak. Yan yung kwento na aking binasa kanina. Sa isang buong papel, isama ang mga mahalagang mensahe at aral na natutunan mula sa kwento at siguraduhin malinaw at kaakit-akit ang disenyo ng iyong poster. Naintindihan mo ba? Opo. Wala po bang katanungan? Wala po. Wala po. Kaya pwede ba kayo tumayo? Paalam mga bata. Paalam po, guro.